Alleluia, 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 Alleluia. Ang Diyos ay maghahari na. Talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kaniyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay higit na bibigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga Sodoma at taga Gomora. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang ebanghelyo po natin sa araw na ito ay tungkol sa pagsusugo ni Jesus Nazareno sa kaniyang mga apostol para sa mga gawaing
pangmisyon. Mapapansin natin ang mga iniatas na tungkulin ni Jesus Nazareno sa kaniyang mga apostol. Una, ipalaganap ang mabuting balita ng paghahari ng Diyos. Ikalawa, pagalingin ang mga may sakit. Ikatlo, buhayin ang mga patay. Ikaapat, pagalingin ang mga ketongin. Pangatlo, panglima, palayasin ang mga demonyo. At binanggit pa ni Jesus Nazareno na maglakbay na walang anumang lukbutan o daladala. Ipinahiliwanag ni Jesus na igawad ang kapayapaan sa mga tao o pamilya na tatanggap sa kanila at ipagpag ang alikabok sa kanilang mga paa kung sakaling sila ay hindi tanggapin. Mga kapatid, ang mga tungkuling ito ay hindi natapos noong namatay ang mga apostol. Ang tungkuling ito ay nagpapatuloy hanggang sa ngayon. Hinahamon tayo ng Ebanghelyo na makibahagi, ipagpatuloy at makipagtulungan sa mga gawaing pangkaligtasan ng Diyos. Siguro maitatanong natin, bakit, Father, may mga gawaing misyon o mga gawaing pangkaligtasan ang Diyos? Simple lang ang sagot, dahil ang Diyos may pangarap din. At lagi kong inuulit na ang pangarap na ito ay hindi pangarap ng Diyos sa kaniyang sarili, kung hindi pangarap ng Diyos para sa atin. Nais ng Diyos na tayo'y maligtas. Ang Diyos, bilang Diyos, wala nang ibang kailangan pa. May misyon dahil ang Diyos may nais maganap. At ang nais maganap ng Diyos na tayong lahat maligtas, na tayong lahat tubusin sa ating kasalanan at sa ating kamatayan. Kaya nga may misyon ang Diyos at ang misyon niya ay para sa atin. Kaya kung pag-uusapan natin ang salitang misyon, ito ay hindi galing sa tao. Ang Diyos ang pinagmulan ng misyon. Hindi pa nililikha ang tao. Ang Diyos nagmimisyon na. Kaya nga, mission belongs to God. Mission flows from the heart of God. Dumadaloy mismo sa puso ng Diyos ang pagmimisyon. Kaya nga tayong mga tao, ang mga tawag sa atin, we are just but sharers of God's mission. We just participate to the mission of God. Ang Diyos ang pinagbubukalan ng lahat ng misyon. Kaya dalawang mahahalagang punto sa ating pagninilay. Una, tinawag. Lahat tayo tinawag upang magmisyon. All of us are called to continue the mission that has been started by God Himself. Kung ating babalikan ang ating ebanghelyo sa araw na ito, ang mga apostol, hindi ang sarili nila ang kanilang sinugo, kung hindi si Jesus ang nagsugo sa mga apostol.
Ibig sabihin, sa Diyos nanggaling ang mandato ng pagmimisyon. Sinugo ni Jesus ang kaniyang mga apostol at disipulo upang ipahayag, kagaya ng kaniyang simulan, ang paghahari ng Diyos sa sanlibutan. Ikalawa, ibahagi natin ang ating buhay sa mga gawaing misyon ng Diyos. Magpakumbaba, sinunod ni Jesus ang kalooban ng Diyos at naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. The life of Jesus is a life of total surrender and self-donation. Walang itinira sa kaniyang sarili. Nagpakababa upang tayo'y makapiling. Nagpakababa upang maganap ang pangarap ng Diyos sa atin. Kaya huwag tayong matakot na ibahagi din ang ating mga sarili bilang pagtupad at pakikibahagi sa misyon ng Diyos. Mga kapatid kay Kristo, sa pagpapatuloy po ng ating banal na Eucharistia, manalangin tayo upang magkaroon tayo ng lakas ng loob na tumugon sa tawag ng Diyos. Tinawag tayo ng Diyos upang ibahagi ang ating sarili at sa pamamagitan nito, maganap ang kaniyang kalooban. Huwag tayong matakot. Walang tinawag ang Diyos na kaniyang pinabayaan. Lahat ng tinawag niya, inutusan niya, hinamon niya na magmisyon at kailanman hindi niya pinabayaan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.